Okay, good morning, sir. So, I am Vincent Castillo. Before ako mag-proceed sa nakong report, start na natin sa paano mag-start ng sum. I-open mo Apache para ma-open mo mo web browser. SQL. Okay. So, again, I'm Vincent Castillo. So, ako ang reporter yan na. And I'm going to discuss all about HTML forms and HTML forms elements and attributes. So first, the HTML forms. HTML forms is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing. So HTML forms are nagko-collect sa information sa user. So kung ano ibubutang mo sa form nga to, i-collect sa non-imo information. So the form elements is container for different types of input elements such as text field, checkboxes, radio buttons, submit buttons, etc. So sining HTML forms anak ko i-discuss or i-demo is ining text field is one, and checkboxes, radio button, submit button. So yan ipapakita kung paano siya pag-work or paano kung ano siya. The input elements most used for form elements. The input elements can be displayed in many ways depending on the type of attribute. So, an input elements kaya ni mag-display sa damo nga ways. Depende lang kung anong attributes ang gagamitin mo. So, later on, i-discuss natin yung mga klaseng attributes na pwede yung magamit sa imo form. So, yan na, pag-proceed kit sa, proceed kit sa types of form, which is natin value nga text, radio, checkbox, and submit. So sa text, siya kapag kung din ka magbubutang sa nimo text, kumbaga sa papel kung din ka magsusurat. Sa radio naman, siya mga choices nga pagpipilian mo, and the checkbox is siya form nga mag-check ka kung anong necessary nga form nga kailangan mo i-check. And the submit is when you click the submit, i-send sa server sa imo ginhimo nga server. So first, let's discuss the text field. Siya itsura. So the text field, the input type of text defines a single line input field for text input. So ini nga nakita niyo nga first name and last name, that's the label. Ini naman nga box, that's the text field. So pag i-click mo nga siya nga ka makakasulat sa nimo, kailangan isulat. So sindi sa label nga first name, so ibutang mo yung first name pati sa box, same sa last name. So this is the label, first name and last name, that's the label. Ayun nga itong box, that's the text field. Para mas maintindihan demo natin. Okay. Pare pa maka-open Sublime. Dang. Lag, sorry po. Ay, naku.
Damo. Pero ini. Okay. So, i-ano natin doctor kita na doc type. Sorry. Ay, sorry. So, exclamation point. Ay, sorry. Doc type. Kaya na naging-surat tayo ng doc type HTML. What reason? The reason is to tell our browser that our webs is standard. So, proceed just HTML. HTML is container tag. So, put nga mo si end tag gihapon. HTML. So, wala somebody. So, na akong hindi-demo didi is ang text field text field ang hindi-demo ko didi. Okay, body. Body is container tag, so always utang sana pa, di ka mga-remote. Then, let's say, nagbutang kit aton heading is butang kit heading is container tag also, so put an end tag heading. Heading tunala para medyo malaki-laki. So anong tawag sini katanan is this the basic instructor basic instructor. Diba? Basta ang report ni Butch. Then, let's just say, text. Sorry. Text. Input. Fields. Okay. Then, since ang topic natin is form, so mag-perform kit sa natin form na code. Form is container tag also, so nagbutang kalo at end tags and form. Don't forget. Okay. Then magbutang kit label. Imunta in siya. Ining first name and last name. Okay, so label. Para kang label. Label 4. Butang add name. Ay, sorry. Okay, name. First name, rather. Tapos, pwede mo siya, dili siya nag-automatic kay the reason is dili pa siya nakasave. Once masave siya, may mag-ibang color sa na. So yan na, tapos ang tayo sa label. Tapos explain mo kung ano yung label. I mean, i-describe mo kung ano yung label. So that is the first that's the first name. Then, ay sorry, nakalimutan ko nga. Butang san end tags and label sa container tag, diba? Yun, i-save mo ano na siya, save as. Okay, so add na kita sa folder. Ang pag-save mo sa niya, okay, para mas kanto ka sa imo PC, tapos bilngon mo nimo sa folder. So pakanto sa htdocs. Tapos pakanto sa pagkaya mo folder nga ito nga pwede mo praktisan. So ako na kaya mo nakadaan kaya nagpag-smack before record. So by demonstration, don't forget that name kasi siya nibubutang mo sa
sa browser. Tapos ngaranan mo siya na text field dot html. Kaya na lang. Tapos save. Di ba may color na? Tapos Ctrl S. Save na siya. Ito kasi mo browser. Ay. Tapos wag na mangari. Search mo localhost / untitled sa name mo folder, which is my underscore demonstration naman. So enter mo lang siya. Ano man bago uncolablo. So siya na ginhim mo kaya na. Pag click mo lang siya magawas. First name pala kaya mo sa complete. So text input field siya na heading 2. The first name label para siya waray pan input, sorry. Okay, continue. So may dinakit label but niyang tala kasi yung maya na para mas maintindihan but yung tala input sorry. Okay, input is what? Container tag or in tag? Cancel tag ang piso. Charot. Input is in tag. Input type. So, ano nga type natin bubutang isa? Of course, text. Text. Tapos, magbutang kit ID. And natin ID is remember guys, and imo for nga label ini siya tapos itudlok ko always equal to the ID para mag-bend siya kasi once dito siya pareho kaya nga ka pinamilong sa nimo error. So first name, then magbutang kaliwat sa nimo name. First name nga first name kung karag umbot niya na value ng first name pwede labat. So siya yan abot yung value para translation na niya siya value. So pag niyan tayo ni siya ang value is things. Okay. Yan, may input na kit sa aton label na first name. Pag mo din siya. May dala siya. Ano napapansin niyo? Wait lang. Paano pa kami? Dahil nawawara. So, ano napansin niyo nga first name, dapat ini nga aton tawag sa ini nga aton input is dapat RDD, di ba? So paano ito nahimuon? So buti la break. Yan nga very important pag break na kam. Charot. So nga magbutang break sa label mo kay kung di mo sabot ang break, so masunod la ini nga mo input masunod lang ade. Sabot mo break. Break is in tag, so what is it? Dili siya pare siya end tag siya kasi mas adilat but yung mod ni break but yung mo siya level para sa imo last name, di ba? Dati yung balik ayan para mas madali di ka Korean kay ano mo la babalyon is gagawin mo tong last name, this one gagawin mong last name. Okay, encircle this one. Gagawin mong last name, and this one, imo mo na siya, last name. Sorry. So, paborito subject ng bayan, copy-paste na la. Tabdede. Yan. Ctrl-C. Sibutan mo rin sa ubos. Ctrl-V. Tada! Tapos, butang mo din mo first name, imo mo last name. Same gyapon dili sa ID.
last name. Tapos, since Vince is not a last name, butang Radilaw ay Castillo. Okay. So, ito na imo form nga text field. Control S. Pagkato sa imo web. Then, refresh. Diba? Adin na siya sa ubos and Vince. Okay. So, this is the, anong tawag siya ni? Nga first name, that was the label. And, ini naman, nga first name, sorry, error. Last name. Okay. Ay, sorry. Last name, guys. Controller. So, last name and first name pati last name ang sito ng label. Ini naman nga added nga nakasulat na Vince nga daan ang sito mo text field kanda ka makakasulat sa mga karagmay sulat. Same lahat nga di. Okay? Siya. Siya ng text field. This is a text field. This is a text input field. Okay, gets na? Now, let's go on to proceed kit sa label. The label element ang saying ko sa'yo kayo na, diba? So, add tong first name and last name nga sa igbo ay siya itong label. Hindi describe ni label an input kung ano pwede may butang sa input. Dili kang pataka lang nakabutang sa label last name ang ibutang mo cellphone number, diba? So, the importance of labels that actually, the label element also help user to have a difficulty clicking on very small regions such as radio buttons, checkboxes, because when the user click the text within the label elements, it toggles the radio button checkboxes. So, yun. Later on, i-discuss ko siya. So, notice that the use of label element in the example above. The label tag defined as a label for many forms elements. So, just like I said, hindi define ni label kung ano an input nga pwede may butang sa input. Okay. The label element is useful for screen reader user because the screen reader will read out loud the label when the user focuses on the input elements. So, yun. Diba? Sinabi ko pala ngayon. Okay, the label, okay, so nabasa ko na yan. The four attributes for the label tag, yung sinabi ko kanina, that should be equal to the ID. Okay. Ariya, the four, ini nga four, ay, hindi ko na-code, sorry. The four attribute of the label tag should be equal to the ID attribute of the input elements to blend them together. Ay, sinasabi ko kanina sa'yo, diba? This one, okay, ini dapat nga label nga for pati ini label nga sa imo input nga ID dapat same sira. Dapat kung first name nga di same lang dili sa last name and label, last name and ID dili same of 4. Okay, now let's proceed to the radio button. So, gets naman na siguro diba, ang text field. Sa text field, kung din ka magsusurat siya ng text field. So, sa radio buttons, the input type radio defines the radio button. Radio buttons let a user select one of the limited number of choices. So, ang siya na example ng picture. Choose your favorite web language. So, makareg mo CSS, click mo CSS, tapos magkamit sa black circles. Kung JavaScript, okay. So, para mas maintindihan, let's demonstrate. Okay. So, i-delete tayo nga itong heading from here. From scratch kit. Okay.
reminder la, pag magproceed sa elements pati attributes, dili na magamit sa stamp, madalit na lang sa webs. Tapos dinak pagkadkit sa mga codes kung paano maghimo. Pero more on sa mga form nga ginihimo ko na yan let's see. Okay, first is maghimo ka sa naton radio button. Ay pagtanggalan heading na yan. Adila kay para from the top make it drop. So naton heading is magbutang kit. Ano ito ibubutang yan is the radio button. Okay. Radio button. Sinong button sa iyo? Ay button sa button pala yun. Okay. Mag-market button. Ang himunta nga button is ang nasa picture kayo mamili ka kung ano pa favorite language, web language mo. So pag-himakit di paragraph, mga simple code lang niya kay simple man lining HTML forms. So paragraph is container tag. Always putan yung tag para di magkalimutan. Maling tao lang yung kinakalimutan, hindi yung code. Okay, choose your choose your favorite web language. Simple lang. Mo answer none. Kalabad. Okay. So, maghimo na kit sa natin form. Since our topic is form, so create form. Form again is a container tag. So, put na in tag. Form. Okay. Maghimo kit input diretso. Input para sa radio naton. So, okay. Input device ntag sa ntag ko na input type. So ano ginhimo natin is radio, then nagbutang kit ID, tapos ID is HTML. Kanta name. Ang name natin is favorite radio. Favorite language. Tapos kanta value. Ang value is HTML. Okay. So, magbutang ka sa natin label. Pag ina natin label, describe the input. Label is container tag. So, magbutang natin tag. Do not forget. So label for HTML. Label for HTML. Tapos magputang ka dito sa name mo HTML. Ini nga label, bali ini na nihimo natin. Ini siya. Ini nga if you're asking kaya naunang input is this one. So, siya yung label ginihimo natin. Adun CSS. Kasi imagine kung warakit label nga ginihimo. Tahuban mo natin siyang HTML sa JavaScript. Dot la. Sana, ano mga daan mo.
kahit nga this is the HTML, this is the CSS, that's the important of the label to describe your input. Okay? Yan, label. Tapos, but nga mo gyapon siya break. Okay. Tapos, input ulit. Kopya mo na lang input. Kaya may mga changes ka man lang aguti ay. Kopya mo na lang siya. Ctrl C. Ctrl V. So, sa imo input, ang type is radio, tapos ano mo ID list. Tapos ka naman sa HTML, diba? So, CSS naman. CSS. Tapos, same sa name of favorite language, tapos ang value, CSS nga how. Tapos, ano mo dito, label there na si HTML. So, batang mo na siya, CSS. Tapos, CSS nga, caps lock CSS. Okay. Copy paste throw. May break na nga daan, di ba? Enter, tapos V. Okay. Ano to? HTML, CSS, and JavaScript. Radio, sorry. Ano mo ID is, mo is JavaScript. JavaScript server name, same lang nga how, palyo mo lang value. Ay, hindi ko pa ito na-run, no? Sige lang. JavaScript. Okay. Tapos ay mo label, butang mo dala JavaScript. Tapos dali sim nga how sa mo label is Java script. Yan. Kan may ni. Dito na marang ako mag-save kung paano mag-save. So, i-refresh natin. Ano na rin, control save na lang. Hindi na mabagay ang aran. Pero since kailangan tala ipakita kung paano siya na ano. So, alay kita sa controller refresh. So, yan siya. Radio button. So, choose your favorite web language. Yan siya itong paragraph. This is the paragraph. And this is the heading. So, ano to? Asya siya. Click labo na siya, diba? Diba, nakabot na ngayon is the limited choice. O di ka makakapili duwa, tulog din siya. O salaan sa. Diba? Asya niyan, this is the radio button. Paano pag hindi ako makara. Asya yung radio button. Gets na? So, this is the code. Here, bakit nauna input? Imagine kung wala input, wala ini. Tanggalan tayo ni. Kaya na nauna input, diba dapat label? Magaling ka Tingnan natin. Refresh. HTML nawala ito nga circle. Kasi itong input na siya itong circle. Diba? Ctrl Z. Tapos tanggalan mo nimo label sa nimo input nga radio. Save. Pagkali nga mawawala nimo label. Ayan. Pwede pa siya pagpilian. Pero wala na siya. Ano ni nga usa? Wala siya label. Di ka maram kung ano siya. Diba? So, ansya iton ka-importante label to describe your input. Okay? Gets na? So, let's proceed to
proceed to check boxes. Siya yung mga check ka. Yan. Check boxes. The input type checkbox define a checkbox. Checkboxes let a user select 0 or more option of a limited number of choices. So siya nini nga, I have a bike, I have a car, I have a boat. I-check mo siya. So let's demonstrate kung paano i-decode dito. So as lagyan po natin aton text field lagyan po siya wala mabagpo. Okay. Check boxes. Dito natanggalin hindi nga paragraph pati heading. Kasi magdi-describe man lang kasunatan. Hindi natanggal natin nga form. Hindi na. Okay. So, nga din naman is ang butang natin is check boxes. Sa heading natin, ibutang natin check boxes. Tapos magbutang sa atong paragraph dito. Atong paragraph is the check boxes. Ano to? Yan. Atong masingit dili. Choose bike. Sa nila. Choose a bike. Ay, no. I have a bike, I have a car, I have... Choose a ride. Yun lang. Choose a ride. Tapos, pakadto ka sa form. Sa form kita. That's a form. So, magbutang ka di sa aton form, magbutang kay input. Diretso kita sa input kasi ato nga pinaka-square siya ato ni mo input. Again, input is and tag. Magbutang kita input type. Check. Uy, spell. Dang. Kulang edge. Checkbox. Sibot niyo mo si ID. Vehicle. Vehicle 1. Kaya una man niya vehicle natin. Or ride. Tapos, ano yan? Is same nga how vehicle 1. So, your value is ano yun? Yung pinakauna is bike, diba? Okay. So, ini siya nga code. This is the box itself. Box din siya. Control save. Kasi din siya pagkitaan na ang resulta sana save. Choose a ride, diba? Yan, na-check din siya. Wala pakit kasi level ng butang. Gets, kung para din ang level, ulit tayo pa julit. Okay, so magbutang na level. Label is, again, container tag. So always put and tag to it. Ding. Label. So ang label ng mga di I have a bike. I have a bike. I choose
I want a bike. Ganun. Tapos, syempre, lagyan mo siya ng lagyan mo siya ng for ini nga for. Ito may ini, utang mo siya. Or vehicle 1. Kasi kung di mo ito yung butang, paano yung mabasa ako? Diba? Makes sense. Tapos, put niyo mo gyapon siya break para magan siya. Hindi niya magsumpay-sumpay. Diba? Para may on purpose ang break na discuss naman siya. Okay. So, sa gyapon, ulitin mo lang siya nga process ini nga input, ini nga checkbox, ulitin mo lang siya ito nga vehicle 1, magagawin mo vehicle 2, tapos gagawin mo tong car. So, favorite subject, copy paste. Copy mo na lang siya. Pwede mo lang changes para hindi ka mag-consume time. Control V. So, first is gawin mo tong vehicle 2 of vehicle 2. Tapos sa vehicle 2, tapos gawin mo tong bike, gawin mo tong car. Dang. Car. Okay. Tapos dili, I want a bike. Gawin mo dili, I want a car. Here, car. Okay. So again, paste mo ulit. Then gawin mong vehicle 3. Okay, hindi mo tayo dito. And sa label, ini nga label mo yung vehicle 2. Kasi ito na ulit, di ba? Vehicle 2. So, dito sa vehicle, checkbox ka yung vehicle 3. Vehicle 3. Then, from bike to airplane. Both. Tapos, checkboxes. ID, vehicle 3. Okay, vehicle 3. Tapos sa label mo, of course, himo mo ni 3. Ito mababasa himo code kung himo itong 1. Vehicle 3, sa bike, so may nakit break, tinga bike, himo mo na siya. Airplane. Both pala. Adi, capital letter mo na siya. Para systematic. The last, save. So let's go. Let's find out. Tada! So, atong heading is checkboxes. Atong paragraph is choose a ride. So, what do you want? I want a bike. You want a bike? Ayan. Now, the question is, after mo mag-check, okay, nag-check ka, nagpili ka sa radio button, nagsurat ka sa imo text field. Now, ang sunod mo pwede mo is nato na sinisiri nga the submit button. So, ang siya nga submit ini siya. So, after mo magbutang sa imo name, last name, after ka mag-check sa mga checkboxes, after ka magbutang sa imo ready buttons, i-submit mo siya. So, paano ito nito himuon? Simple. Name good san siya goods, that's good. Ngadi kala sa sa last sa label, this one. Here, enter mo na din siya. So, magbutang kala sa nimo input. Since naton maghihimok submit nga button, so magbubutang kit input. Input is tag. Put input. Ano ibubutang naton? Type. Ano nga type? Hindi ka niya type. Pati ako. Type is
submit. Magsasubmit kita. Submit. Then, ang values na itong submit is submit nga how. Control S. Save mo. Ayan. So, here's the trick. Control R. Oh, may submit na siya. I want bike, I want car, I want boat. So, pag click mo submit, ano mangyayari? Error. Wala. Adala siya. Kasi dapat, pag click mo submit sa W3 school, may nga to sa server. May nga to sa server kung magbutang ka dili sa imo form san imo action kung mapakain ni ini nga information, ikakain mo ini siya, ibubutang mo din sa action. So kung kareg may kadto siya sa sa imo server nga ginhimo nga mo butang, so mabutang ka dili action here. Tapos, for example, ang title sa nimo server is action page.php. So magamit ka din ni PHP, which is not my topic. Action page.php. Susugo na to ng example sa W3 school. Nakabutang ito is slash tapos action. Dili, may underscore din yan. No. Here. Yan. Control. Save. Yan since may ka na actions ganda, sinisirin ko kanina nga. Once you Control R, click mo yung submit, may na sa error. Why? Kasi dili na bibilingan sa naton web and server nga ginhimo na ito. Wala ginhimo nga server, diba? Ano ito man na ginhimo is ini man lang nga HTML code. So, i-discuss ito ang question na kasi sa PHP. Okay? So, proceed. Okay? Asya na ito ang topic nga sa sulod sa nakon. Form action at anakon topic nga ining HTML forms. So now we're finished discussion about the basic HTML forms. Now let's go on and proceed to HTML form attributes. HTML form attributes, this chapter describes the different attributes from the HTML form element. So aton pag-uusapan dito is different kind of attributes na posible natin magagamit natin sa paghimo natin sa naton form. So the action attributes, okay, action attributes get ibubutang ini nga action attribute na siya ni bubutang mo takin sa imo beginner tag sa imo form. Okay, so the action attributes define the differ for action to be performed when the form is submitted. Usually the form data is sent to a file on the server when the user click the submit button. In the example below, the form data sent to be called action_php. So this file contains a server-side script that handle the form data. So ining action attributes add an example. Okay, so kunyemas
assign na natin HTML forms. So as you can see, naton beginner tag sa aton form and naton end tag sa aton form. So an action attributes yung butang tanga ditakin sa form sa beginner tag sa form. So aton server ni action ay /action underscore page.php. So siya na niya siya yung sample of one of the examples and form ining write your first name and last name. So once you can click mo siya submit button, so may nga to siya sa imo server. So siya tanan example san action attributes. So now let's proceed to the tip. If the action attributes omitted the actions in this current page, okay. So proceed kit sa aton target attributes. So in another word, the simple words, the target attributes asya yan mga attributes ay asya yan attributes nga imo gagamitin kung kareg mo animo forms mingadto sa specific place nga karuyag mo. Let's say for example karuyag mo pag click and submit may ngadto siya sa another tab, may nga siya sa another tab. Pero kung karayag mo as is lang adala siya, may dito siya value yung pwede magamitan. So without further ado, adin may mga example ni blank, self, parent, tab. So the target attributes specify with the space span or sabihin the form. Okay, discuss ko na at you can have one of the following values. So alam niya siya siyang underscore blank, underscore self, underscore parent, underscore top. So para mas maintindihan natin ng example, so i-try natin siya. Tanggal na rin isa. So adiyan sa di ba sa aton form na nakahimo na mga sining aton form, ini nga may end tag, tapos ini nga may end tag, tapos ini nga may mga label nga input. So no need to recreate it or recode it since mahal mga kit, diba? Okay, so sa aton form actions, sa aton form sa beginner tag sa naton form nagbutang ka sa action naton, so which sa naton server nga mahingad tuan pag click mo ang submit button. So asya na nga /action underscore page.php. Now takin sa ng actions ibubutang mo nimo target. So ano mo target is blank. Di ba ang target is iya gini specify kung din nga place may ngadto nimo ini nga mo form pag click mo ani mo submit button. So now since gumamit blank, anong mangyayari kapag click mo submit? So okay, add na sa add na natin sige, pag click mo submit, pansin niyo nga di siya sa another tab. Yung click mo submit nga siya sa another tab, another window. So asya tunan power or asya tunan nahihimo sa blank nga target or ang value target nga blank. So what if ang value natin is underscore self? Okay, run. Nakaroon na siya. So pag submit mo ni siya, ang mangyayari is add na siya sa server, sa current server mo. See, because it says here that the blank value, the response is displayed in another new window or tab pag blank ang gamit mo. Pero pag self naman, na-display siya in a current window. So nga nila siya display siya nga sa ibang window. Okay? Tapos pag si parent mo ito ang gamitin mo, anong possible mangyayari? What's the possible thing? Ano ba yan? Mangyayari. So type yourself sumuntaan parent.
Okay. Tapos na magit sa aton self, so sa parent naman kit. So sa parent, pag mo siya, submit mo siya, run mo anay. Pag submit mo siya, adi mangyayari. So may mawawarat to nga tanan code, i-display niyan bag nga code siya na nimo, ano siya na nimo page, siya na nimo server. So that's the some parents. Now what if we make it top? Okay, so yung tayo top adding a blank. Okay, run. So ang mangyayari kapag click mo submit, almost same sa parent, pero pag mga halapan na code or masyado ng complex na code, makikita mo sa ng difference kung paano mo siya magagamit. Okay, so ang shutdown natin target attributes. So we have for the blank self and parent top example. Okay, so what din naman kit sa method attribute. So sa aton method attribute ang siya niyan once you click mo submit, may ngayon na imo form. I mean, ano mangyayari sa imo form? So may dala ka itong pagpipilian, either i-post mo sa URL or i-post mo na sa imo website, sa website mo. So since may dakit duwang klase ng method, so may dakit method nga get and may dakit method nga post. So in a summary, wait lang, mag-summary, discuss tayo. So ano mangyayari kung magamit kit method nga get, adi nga get, gets? Okay, so may nga ini nga imo form, once you click mo submit. So listen to this. Okay listen to this. Saan to? Ano man? The form data can be sent in your variables with method get. So pag gamit mo method get ko and form data madi-display o masisend sa URL. Dination ang URL tong may blue. So pag gamit mo ang get, mapopost niya data din sa imo website, but at the same time mapopost liwat an information sa URL. So now let's get this example. So ada kita get ladies and gentlemen. So submit. Ayun, as you can see sa aton submitted data form, add niya first name and last name. Add first name dyan, tapos last name do. Pero as you can see, add sa URL at siya nadi-display sa URL, diba? So now what will happen if we use the post method? Okay, sa post method ang mangyayari is at sini, pag click mo, pag iningay mo form, pag click mo submit button, nangyayari siya sa imo submitted data form, pero dire siya ma-display sa URL, diba? Unlike sa get na napopost niya animo data, pero at the same time napopost niya sa URL, diba? And by the way guys, so once you click tan submit, diba napansin niyo nga tukit mga bagong tab why is that? Because gumamit kit sin target niya and value is blank, diba? Pag gamit ng self, mga ilan siya mga bago, mag-refresh lakit, diba? Okay la. Now let's go on and proceed to the notes of get and post adding. So sa get, append the form data to the URL. So like I said, excuse me,
Sorry. So like I said, sa get, pag gamit mo siya, mali-display sa URL, dide, hanap ta. Mali-display nga di, an imo, ang gamit, an mo gimbot ng submit form. Okay? Tapos, never use get to send sensitive data and to form data visible in URL. So, imagine kung magamit ka get method sa imo form, tapos nagbutang ka ngadto land bank number, cellphone number, diba siya mga example sa mga sensitive informations or mga personal information. So kung magbubutang ka sana sa imo form, kung tas ikawan tawag sana ang programmer, paggamit get nga method kay parang pinhatag mo lahat ng area privacy ng nila accounts, diba? So ani mo nila gamitin is post para ma-post siya sa imo website. Okay, so shit on. Then the length of URL is limited to 48. So ani mo URL tawag si ani mo URL dide inisiya dide hanad ta ini din siya may dala sa limit niya din siya sa pahalaba ay. So bisan na nung kahalaba din yung butang mo, aniya dide kaya display esperanto 2,4800 1,000 tanga. Alright, intok ng Aurora sir. Anong oras galing ako work. So forgive me that I have seen. Okay, so excuse me. Okay, next note is useful for form submission where user wants to bookmark result. So kung user ka sa bookmark result much better kung gagamitin mo get nga form kasi syempre diba bookmark mo gud ang pinag-uusapan mo talaga yung URL sa information na add sa URL. Okay, gets. So now useful form data submission. Okay, get is a good for secure data like query string in Google. So get nga method is advisable sa mga non-secure data, diba? Non-secure, alam niyo na mga non-secure data, diba? So kamo na bahala maghatag sa na example. Basta pag mga private, masyadong personal nga information or whatever, it's consider na dire pwede gumamit sa get method. Now let's proceed to notes on post. So append the form data inside the body of HTML request. The submission form data is not shown in the URL. So bisan nga ginaaraw mo sa imo website animo tracking bank account number, good to siya kay dire mo siya ma-display sa imo URL. Pero syempre di ka latang yatag mo imo bank account number, diba? So that's bad. Okay, pang i-scam yun. So post has no size limitation, can be used instead or diba? So an post method wala siya limitation, so you could use whenever you want since wala man siya limit, diba? Alam man siya sa website, di man siya sa URL. Then form submission post cannot be bookmarked. So common sense di mo bookmark kasi di man siya napopost sa URL. Ang napopost sa URL yung website ang kapangkalahatan niya nga diba? Unless kung kareg mo sa specific data nga kareg mo sa like number, get ang gamitin mo para makuha mo yung number di maaram nga common kasi di ba minsan sa mga form nag-filled up ka pero katapos filled up nagkaka-asterisk, so it means kintatahuban. So yung kung gumamit ka get di matahuban, ma-display sa URL. Okay, gets. Now let's proceed to
auto-complete attributes. So, auto-complete attributes, asyan yan, have you experienced na mag-sign come form sa usang mga activities or survey sa NWSSU, tapos nag-sign ka yan, tapos nawaraan ka oras, so gimbayan mo na siya, tapos the other time, pagbalik mo, adto nga link ang ipasa mo, tapos pag-click mo sa usang text field is may mga nagawa sa mga recent nga ginbutang mo na. So, siya itong tinatawag natin nga autocomplete attributes. Kung bagin, ginhatag niya ang mga text nga imo na nabutang sadto pa. Diba? Unless kung may nag-remove sana. So, siya siya kaganapan. So, pag kumadi ka sa first name, pack. First name. Adan mga ginhimo ko una, mga practice ko siya. Ito ng power sun, autocomplete. At bagay complete ba niyan mga mga necessary nga kailangan niya sa iyang whatever he doing, yes. Okay? So, now, let's assume na wala get off tayo nga autocomplete kasi kaya di ba nas naka-on. Now, run. Magbutang kita di o diba pag nagbutang nga para siya nagawas i-submit natin ha para get email kaya I'm not so fan of my name, mali spelling. So naka-off lagi hapon. So pag yung butang mo yun di display mo recent, but for me mas maupay kung gumamit ka nala on kay para di ka na hassle magpara type advisable and off nga value kun password siya, diba? Okay, gets an autocomplete nilista na ini kay nadamo na liwat. Okay. Now, let's proceed to no validate. So, no validate came from the word no. So, di niya validate ani mo form ng bubutang. So, let's for instance, nangangaro siya sa imo email. So, bisang butang nga to Vincent Castillo la. Tapos nakabutang email, di ba? Email dapat may gmail.com, yahoo.com, facebook.com. Yan sa mga example sa mga email. So, bisang warak sa nga @gmail.com, basta nagbut nga no validate, karawat lagi hapon sa form. So, ade para mas maintindihan. Okay? So, ade yan natin form. Sa natin action is the sino? Si active.php active as underscore page.php sa server. So, takin sa ating server yung butang no validate. So, here it comes. Pag magbutang ka sana, ibutang mo yun nga PC Castillo, submit mo siya, wait. Ada siya. Pero what if kung ibutang mo email tapos waray gmail.com sadsa na la siya, isubmit mo, ano mangyayari? Wait, ano pala, kailangan pala tanggalan ade. Pag tanggal mo no validate, okay ha, pag tanggal mo no validate tapos ibutang mo nimo imo email tapos tanggal mo siya, sana sikiran mo ano mo siya submit mo siya. Ang mangyayari, magawa siya kung bagay kukorek ka na. Kasi wala naman no validate, kung baga din validate ni mo information ginhatag sa IRA. Pero kung what is dyan na, so the form will be collapsed, diba? So, siya ng purpose ng no validate. Gets?
Okay, so ang syalado lasing ko na ang syalado an example sa naton form attributes. So damo po itong siya nga dilakam sa how to, so ma-discover pa ito niyo. Okay, now let's proceed to another topic of mine, which is the last topic is unformed elements. Okay, so again, so sa aton HTML forms element, so may dakit input elements, label, select, text area, button, field, set, legends, data list, output, options, and options group. So most of them will be explained here, and then we will be demonstrate. So okay, first is the HTML form elements can contain one or more the following forms elements. So pwede mo contain usa o sa damo pang elements. So first is the input elements. One of the most used form elements is the input elements. The input elements can be displayed in several ways depending on the types of types. So pwede ma-display ang input elements depende sa kung ano ang klaseng attributes ang kalag mo gamiton. So si input elements nagamit na siya kanina sa aton text area. Napansin niyo na ang label nga write your name, tapos na sa may box ang siya input, magbubutang nga to input. So another example para mas maintindihan. Okay, gumising ka Vincent. Adaman siya, so ang imo input is input type text, imo ID is first name, and the name is first name nga how. So nagbutang ka at input mo submit button. So label ang siya nimo, label mo first name here. So in the box ang siya nimo input. Okay, gets an input. Okay na si input, diba? Easy si input. Now the label, same as label is so easy. So as I discussed kanina, diba, ini nga label elements ang siya niya hindi describe niya kung anong mida si input, kung anong mida si like this for example, naghimo siya selections. So in mga selections siya, diba, naghimo siya sa mga selections. So naghimo na siya form, end tags and form, tapos beginner tags and form, tapos end tags and form. Okay, so ang iya actions simlagi hapon underscore slash action underscore page.php. So pag insubmit mo ini, isubmit mo siya, may nga to siya sa server. So nagbutang siya label, kumbaga hindi describe ni label kung anong mida sa imo input or sa imo mga selections or options. So ano yung adagin butang sa labels, the select elements defined as a drop down list. So ang siya ini. Okay, so naghimo ya select first, select is tawag sana container tag. So once the code is container tag, with siya beginner tag and end tag. So anaton select is container tag. So naghimo na siya beginner tag, tapos end tag. So nagbutang siya ID cars, name cars, tapos nagbutang siya mga options. Si options same nga how, container tag, beginner tag, tapos end tag. So siya tan nagbutang ya value nga value this is the kind of cars. So ang siya tan siya pag ginran mo siya tan mangyayari. So pwede ka pumili. Okay, diba? So ang siya ng purpose label. So yun, basa ko natin sa label. So okay, label is a elements. Okay, the label elements useful to screen user because the screen reader will read out loud the label when the user focus on the input element. Excuse me. So
Okay, the elements is first can be used because it's considered of course, 'di ba? Si user kung waray si label, magpatakataka la siya butang, 'di ba? O imagine waray ini nga waray ini nga label natin, tanggalan tayo nga label. Select the element defined sa drop down list. Anong mga element? Label, so magpataka ka lang diri pili. Parang mo cars ba talaga ito? Since nakakita mo mga cars na lang, para pinsar ka cars na lang, diba? Cars na lang, diba? So, importante si label para mabasa sa mga user kung ano yung pinagpipilian. Okay? So, the 4 attributes of the label tag should be equal to ID to input element. So, siya yung sisayang ko kanina sa iyo na an iyo an aton relasyon siya. An imo 4 nga label ini nga 4 at sa imo ID dapat equal la siya kung ano naka first name la siya, first name gyapon sa ID. Kasi pag di siya magmo-match, di siya mag-blend pa nga ka magkamayda error. Okay, gets? That's the label. Label input, anong pinagkaiba? Si label describe si input. Si input ganito ka mabutang imo input, imo text, imo informations. Okay, so the select elements, alin naman sa select elements that and list. Okay, para mas maintindihan as example ng select elements, just like ang ginihimo kanina natin, di ba? So ang select elements, may pagpipilian ka. Okay, so same gihapon sa example ngayon na action.php anaton server, tapos ang label choose a car sa lagi hapon, tapos select siya nga select ini siya. So ini nga select code siya ini siya ini din dapat. Okay, so nagbutang siya select ID cars, name cars. Ito siya nga select ID cars din ini siya na choose car. Tapos ini siya na di bulbous add options, diba? Okay, gets na po. Ito naman lang mga code, diba? So, mas maintindihan natin niyo. Okay, now let's go on or proceed. Okay, so the option element defines the option that's selected. By default, the first item in the drop down is selected. The selected option to be selected attribute to begin. Okay. Now, let's proceed to visible values. So use the size attribute to specify the value, the visible value. Okay, so use the size attributes to specify the number of the visible values. So ang visible values is pera ang nakikita din sa gawas, ini nga diri nga gawas. Okay, gets? So kung nagbutang ka dili sa imo select, it always itatakin sa select ka. Kung select yung problema, sa select ka magkikita, sa select ka mag-aayos, sa select ka sa select ka sa select ka magbubutang. Okay, so ano yung ID is car, name is car. Okay, good. Tapos iya size is 3. So, since ani mo nga din butang nga is no internet ding fix it. Okay, since ani mo butang nga size is 3 didi dapat mada, so ano nga rin display is 3. So kung magbutang nga 1 la, butang mo size 1 run, ano display is 1 la, diba? 1 la, pero makakapili ka lagi hapon siya. So karag mo display siya duwa gihapon, ira mo la siya duwa display.
So, ang shito niya purpose ini nga size. Didikit mo siya sa may select. Okay? So, now, okay. Let's proceed to allow multiple selection. So, ini naman gina-allow mo an imo form nga makapag-select more than one. Okay? More than one. So, try yourself. So, nga di, may da siya mga select option, may da siya option saya select, may da siya car papakita, so may da siya upat liwat nga pagpipilian. Okay, so now paano ka makakapili dito siya upat? Tingnan mo, so usama na siya na pipindot, diba? So ang mangyayari, basta hold the control window command keyboard selection. So kung correct mo makapili damo, okay, i-control mo lang siya, tapos makakapili ka na ito. Okay, gets na. Mag-work litong siya nga nakakapili ka damo, pindot control, pili. Kung magbubutang kasi nga code nga multiple, pero wasing tanggal mo itong siya, madikit sa may control, nakapindot sa control dire kayo makakapili. Usala ito mapapili. Ay, wait lang. Hari pa yung iran. Control. Nakapindot na control. Dire kayo makakapili. Kaya man siya multiply, diba? So, siya ng purpose and multiply. Makakapili ka sa damo. Okay. Value. Pili mo, sabit mo. That's how the allow multiply selections. Kina-allow mo ni mo using nga magpili sa damo or more than one nga selections. Okay? Now, the text area element as an area nga nakakapagsurat kasi malawak. Okay? Para mas maintindihan and then demonstrations. So, ang siya text area. So, mabutang kasi mo heading leton, kumbaga pinaka outline sa nimo topic. Okay, tapos ading nga paragraph, not minded kasi nagawa naman natin yan nung mga first reporting. Okay, then didi sa form, magbutang ka form always kasi form po ng topic, tapos end tag. Okay, tapos ibutang mo sa yung action is action at page which is the server, then name mo text area, name message row 18 columns 30. Okay, para mas maintindihan ini nga rows. Okay, remove ko ini nga rows, basta ini siya nga text area, ang siya ini siya nga box. Now, para may background kan hain si rows kan si columns or si calls, munta ni siya 100 run. So si colon ay si rows pala pahalaba siya inline siya halaba. Si naman si calls naman munta si calls 50 TD ini nga column ini nga iya pa pasadzad sana siya. Okay, so siya na dito siya, ano mo text area kung din ka makakapagsurat. Okay, now let's proceed to another example. Text area. So the example elements parang tanga lang rows, ayan na the rows at the walang word to text, ayan. Okay, gets na ito. So example, so you can also define the size of the site text area by using CSS. So matanda ko, pwede mo bubut nga ng CSS, no problem of that. Pero pili at dito masyado exaggerated na lawat nga CSS. Okay, now the button element. So ang button elements natin siya nakiklik natin tapos may nagawas nga result. Like for example, submit button, pag submit mo si button na nga sa mga web or na may nagiging result. So button pag click mo siya, there's something to result, there's something to show the result.
Okay? So now anon mahihimusan button naton. So here naghimulakit aton heading button sa button kit button type. So aton types button on click, pag i-click mo magawas ini siya tapos right click me. So ang siya ni siya ito nga button click me, pag i-click mo na siya may ma-pop up ang siya ni siya. Okay, gets ano button elements, magbutang ka button nga magbutang ka button na tawag sini button nga attributes elements, tapos magbutang ka type nga button, click yan, tapos ibutang mo din mo explanation sa mo pag i-click mo siya na makakuha masin sa server. Okay, now let's proceed to field set and legend. So yun yung field set legend, medyo may complication na siya, may pagkaparayo ni sa fields and field set pati legend may pagkaparasan label nga input. So para mas maintindihan add demonstration. So si legend si legend. So si legend siya an to form sucks. Si legend siyan siyan add to sa sulod san field set. Kumbaga si label yung describe niya kung anong mira kay tawag sini si label kung anong mira kay input, si field set naman iya gin describe kung anong mira sa kay legend. Okay, like this for example, personalia. So, ano mida sa personalia? So, the first name, last name, grade, so much more. So, iya hindi describe ni field set si legend. Okay, gets? Since siya gamit ka legend, tapos ibutang mo kaway ng butang, tapos imo label, is always put the submit value ang pinakalas para makita mo siya nagtaog sa iyo battle. Diba? Mali. Okay. So, sa personalia type label, so magbutang ka lang nga din mo label, tapos ibutang mo din mo submit button. So, shiton. That's how it works. Okay. Now, let's proceed to the HTML formatted HTML form ay the data list. Okay, si data list naman yung mga data list per siya wala asya yung mga diba selection yan naman data list magbutang kit sa data sa list. Okay, now ang data list almost same siya sa autocomplete on, pero ang pinagkaiba is hindi siya yung kapag sinulat mo automatic ma-save. No, it's not. Sa data list mabibigay siya ng mga list na accurate dun sa pinag-apply mo. Like for example, nag-apply ka ng trabaho, tapos your engineering, pag i-click mo yun siya, it is all about engineering. Sa channel siya, direct na siya, sa niyo maging sulat sa recently. No, that's not how it is. Okay, so since na-discuss na natin ito siya, naintindihan naman, diba? So now let's proceed and go on to okay, so let's proceed to button and to dedicate data list nga sa output. Okay, and my last kung topic sa output is ang siya na siya ni gin automatic compute and imo computation. So mostly makikita na sa mga shopping cart kay para mas madeterminiran cost sa irang nababudget, diba? Madali siya channel siya automatic sila nag-compute. So the output elements sa infection.page. Okay, value expressed to page PHP. So that's it. Ito nga output elements kaya ni magatag sa calculations. Now okay, so next exercise. So damo pa ini nga attributes, damo pa ini nga elements
magbasa lakam din sa W3 school, iyo pag-hire na siya ni yung knowledge ni madagdagan pa yung knowledge at same time para mas madali ini nga how to tamo nga dan mga code nga mas kinihimo na dan simo na lang try proceed to learning. Okay, so that's my presentation. Thank you sir, thank you for listening. Bye bye.